Matalas na mata, nakita ang mga espiya bago pa man makapeligro sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kasi yun talaga ang gusto natin. You don't want to be arriving in a place. Tapos lahat ng empty seats na in-expect mo ng mga para sa mga kasama mo, na-fill up down bigla. Hindi naman dapat yan. May mga bagay na hindi dapat mo munang malaman. Pero kapag nalaman mo, baka mahirapan ka ng matulog. Ito yung kwentong hindi mo dapat palampasin kasi akala mo simpleng hiring lang ng empleyado sa gobyerno pero may nakatagong plano pala sa likod nito. Matalas ang mata ni Ombudsman Remulla at may nakita siya. Unfortunately, last July, there were 204 new hires in the Office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply kasi may 6-month probationary period. I will ask them to reapply. Lest they become, they be treated as midnight appointees. Ako naman in good faith yan. I hope they're all in good faith also. They can reapply. And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. Kasi yun talaga ang gusto natin. You don't want to be arriving in a place. Tapos lahat ng empty seats na in-expect mo ng mga para sa mga kasama mo, na-fill up down bigla. Hindi naman dapat yan. So marami kasing yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Lahat ng klaseng posisyon. So we're getting the rundown now and I am asking the civil service to assist us in evaluating these cases. Kasi nga, ang Civil Service Commission naman is very forthcoming and they have communicated to us their willingness to help us with this issue of midnight appointments. Noong Hulyo 2025, tahimik pero sabay-sabay ang pagpasok ng 204 na bagong empleyado sa tanggapan ng Ombudsman. Walang masyadong ingay, walang masyadong balita. Pero alam mo bang, ang buong opisina ng Ombudsman ay may 1,200 lang na empleyado? Ibig sabihin, halos 70% ng buong ahensya ay bigla na lang pinalitan. Bakit? Sino ang nag-utos at bakit parang nagmamadali? Ang bakas ng lumang Ombudsman. Ang dating Ombudsman, si Samuel Martires, nagretiro lang noong Hulyo 27, 2025. Pero bago siya bumaba, may iniwan siyang sorpresa. Ano pinababahala nga nila? Kasi sir, parang sabi baka inutusan kayo. Wala. Sino nag-utos na sa akin? Okay. Kasi yung sinasabi nga nila na appointee ako ni Digong, sinabi ko na, di ba? Yes. 204 na bagong tao na pumasok bago siya tuluyang nagpaalam. Marami ang nagsabi, ito raw ay tinatawag na midnight appointments, mga huling sandali ng kapangyarihan, ginagamit para maglagay ng mga tao bago mawala sa pwesto. Ngunit kung totoo ito, bakit tila tahimik ang lahat? Mahigit 200 umanay midnight appointee sa Ombudsman. Pinagsusumiti ng courtesy resignation ni Ombudsman Boying Remulla. Ngayon pumasok si Ombudsman Remulla. Nang umupo si Ombudsman Remulla, hindi siya nagpalukot sa tahimik na simoy ng opisina. Matalas ang mata, mabilis magduda. Tila sabi niya, hindi ako papayag na may mga taong nakapasok dito nang walang maayos na proseso. Kaya agad niyang pinag-resign sa courtesy ang lahat ng 204 na bagong empleyado, hindi para manakot, kundi para malaman kung sino ang tunay na tapat at sino ang espiyang iniwan. Unfortunately, last July, there were 204 new hires in the Office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply kasi may 6-month probationary period. I will ask them to reapply. Lest they become, they be treated as midnight appointees. Ako naman in good faith yan. I hope they're all in good faith also. They can reapply. And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. Espiya, sa loob ng Ombudsman, isipin mo ito. Ang Ombudsman ang bantay laban sa mga tiwaling opisyal. Kung may espiya sa loob, sino ang magbabantay sa bantay? May mga bulong na ilan sa mga baong hire ay malalapit sa dating Ombudsman na baka may mga source pa rin siya sa loob. At kung totoo ito, delikado ito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang maling galaw lang kasi pwedeng may labas sa labas ang mga sensitibong kaso bago pa man makilos ni Remulla. Pero hindi lahat ng 204 ay masasama. May ilan dyan nag-apply lang ng normal, walang alam sa politika. Pero ang problema, hindi mo agad malalaman kung sino ang totoo at sino ang tago. Kaya sabi ni Remulla, reapply lahat. Kung malinis ang hangarin, walang dapat katakutan. Pero kung may tinatago, baka sa mismong proseso ng reapplication, lumabas ang baho. At ito ang mas malalim na tanong, bakit ngayon lang napansin? Kung 204 ang biglang pumasok, bakit walang alarma noon pa? At kung may nagmamasid noon pa, bakit hinintay pa ni Remulla bago ito ilantad? May nagkukubli ba ng katotohanan o mas malala pa, may mas mataas bang
nagmamanipula ng lahat ng ito? Hindi ito simpleng isyu ng trabaho. Ito ay usapin ng tiwala, kapangyarihan at seguridad ng bansa. At ang tanong ngayon, makikita kaya ni Ombudsman Remulla ang lahat ng espiya bago sila makapinsala sa gobyerno ni PBBM? Ang tanong, totoo ba na may espiya sa loob? Sana ay hindi. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng ingay, investigasyon at mga taong nagtatago ng lihim, may isang katotohanang hindi kailanman nagbabago. Ang tunay na hustisya ay galing sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa Galatia 6 verses 7 to 9, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring tuyain, sapagkat ang anumang ihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim sa laman ay aanihin ang kapahamakan, ngunit ang nagtatanim sa espiritu ay aanihin ang buhay na walang hanggan. Kung minsan sa gobyerno man o sa puso natin mismo, may mga bagay na gusto nating itago. Pero ang ating Panginoon Hesus nakikita ang lahat, kaibigan. Ngunit hindi siya dumating para husgahan agad, kundi para iligtas tayo sa ating sariling kasalanan. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay higit pa sa lahat ng pagkakamali at katiwalian. Kaya bago tayo tumuro sa mga espiya o sa mga tiwali, ako ba may tinatago rin sa puso ko na kailangang ilantad ng ating Panginoon Kristo? Ngayon, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Isuko mo ang lahat, kaibigan. Ang takot, ang galit at pagdududa, dahil sa Kanya may kapatawaran at may panibagong simula. At higit sa lahat, may katiyakang hindi kailanman tatalikod ang ating Panginoong Diyos sa anak niyang lumalapit ng buong puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag ng iyong salita. Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong katarungan, hindi sa hustisya ng mundo. Linisin niyo po ang aming mga puso mula sa kasinungalingan, inggit at takot. Punuin niyo po kami ng iyong pag-ibig, biyaya at habag upang sa bawat desisyon namin ay maipakita namin ang aming Panginoon Kristo. Tulungan niyo po kami maging tapat sa maliit man o malaki at ituwid niyo po kami kapag kami lumilihis sa daan ng katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at alagaan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Vento suave, a brisa traz. No campo o sol começa a brilhar.